Dumating na nga ang kinakatakutan nitong si Carlos dahil itong si Irene ay tuso pala. Nais niyang makasigurado. Naabutan niya itong si Irene sa kanyang bahay at nagmamakaawa. Talagang ini-insist niya na hold up siya at kailangan niya makapagpahinga kahit saglit lamang. Samantalang itong si Carlos naman ay nauto. Yun pala ay mayroong maitim na plano itong si Carlos sa kanya. Pinahinga ni Carlos itong si Irene sa loob ng kanyang kwarto at kinuhanan pa niya ito na makakain at maiinom. Habang wala si Carlos ay nakagawa ng paraan si Irene kung paano niya mahahawakan sa leeg itong si Carlos nang sa ganun makontrol na niya ito. Yun nga ay gumawa siya ng video kung saan gagawin niyang panakot kay Carlos sa oras na meron siyang hilingin at hindi tumupad itong si Carlos. Maaring ngang mahihirapan si Carlos at tuluyan na nga rin siyang maging sunod-sunuran rito dahil nagkaroon sila ng moment at dito nga ay may nangyari sa kanilang dalawa at hindi alam ni Carlos ay nakuhanan ito ng video sapagkat ginawa ng record nitong si Irene. Sabi ni Carlos kay Irene kung meron pa ba siyang kailangan matapos itong iabot ang kanyang pagkain at tubig dahil meron pa umano siyang lakad. Sinabi naman ni Irene na bakit ba siya nagmamadali. Tugon naman ni Carlos ay kailangan pa niyang puntahan itong si Lynette. Bakit ba kailangan puntahan itong si Lynette? Hindi naman siya bata na kailangan pang bantayan. At sinabi rin niya na alam mong nakita ko na si RJ at hindi kita masisisi kung bakit nagsiselos ka kay RJ sapagkat may pagka-charming pala itong si RJ kaya hindi ko masisisi si Lynette kung bakit gusto niya itong si RJ. At malay ba natin ay meron pang namamagitan sa kanilang dalawa. Mahal pa rin nila ang isa't isa. Hindi naman ni Carlos na wala na silang dapat pangbalikan sa isa't isa. Maliban na lamang sa ugnay nila na anak na itong si Annalyn. Kaya umano inis na inis siya rito dahil sa katotohanan na ito'y anak nitong si RJ at kahit anong gawin niya ay mahal na mahal ito ni Lynette. Balit desidido nga itong si Carlos at nilisan na nga nila ang lugar na iyon. Walang kamalay-malay si Carlos na parang wala lang nangyari. Ngunit meron na palang ginagawang kakaiba itong si Irene at dito nga ay mahahawakan na niya ito sa leeg dahil sa kanyang video na kinuha. Bilang banda, naging masaya nga ang lahat dahil sa wakas naligtas nga nila Annalyn at Zoe. Itong nalagay sa alanganin na si Mildred bunga ng kanyang katigasan ng ulo. Dito nga masayang nailigtas ni na Annalyn ang buhay nito. Pumamalakpak pa sila dahil humanga sila sa galing nitong si Annalyn. Ngunit kung akala nila doon na magtatapos ang lahat ay meron palang mas panganib dahil nga itong si Eric ay tumawag kay Madam Lutos at sinabi niya na nagsisinungaling itong si Giselle at hindi totoong hindi itinuloy ang operasyon ni Carla sapagkat kasalukuyan siyang nasa OR ngayon. Bagay na ikinagalit ni Madam Lutos. Kaya naman dahil doon ay ipaparamdam nga ni Madam Lutos ang galit niya sa pamilya ng mga Tanyag at uunahin nga niya itong si Annalyn. Isusunod nga itong si Zoe. Iisa-isahin ni Madam Lutos ang angkan ng mga Tanyag. At sunod nga kay Zoe ay walang iba kundi ang kanyang kapatid na ito ngang si RJ. Umiiyak na lamang itong si Giselle at awang-awa sa kanyang sitwasyon. Tataka ngayon itong si Giselle kung sino ba ang nagsabi kay Madam Lutos na hindi totoo ang kanyang mga pinagsasabi. At dito nga niya malalaman sa bibig mismo ni Madam Lutos na ito palang nagngangalang Eric ang siyang nagsalita sa kanya. Kaya naman galit na galit siya dito kay Eric. Sinabi niya rito na kung kakampi ba siya o kaaway ng mga Tanyag.